Ayun! Wala akong magawa. So nakita niyo naman kanina yung listahan. 10 pinaka nakakatakot na lugar sa Manila. So kasama ko si Boss Bino. Yung 10 nakakatakot kasi may nagtag sa akin yan. Tapos sa nagtag sa akin, hindi ko na makita ang pangalan mo. Alam ko yung iba, mga hindi na siya yung establishment na yon. Pero pupuntahan namin yung mismong lugar. Papakita namin sa inyo kung ano na itsura nun ngayon. Para exciting to. Di, exciting to, pare. Wala tayong idea sa mga mangyayari. Kaya nga, so 10 itong pupuntahan namin, ipapakita namin sa inyo yung pinaka nakakatakot na lugar sa Manila. So ito, nandito na kami sa SLEX. At uumpisahan na namin ang pagpunta sa nakakatakot na lugar sa Manila. Sabi nila, dito daw sa ospital na to, meron daw dyan elevator na haunted. Oh! Oo, meron daw nakapagkwento dyan. Nilibutan ako. Oo nga, haunted na elevator dyan daw ah. Meron daw dyan na mag-ama. Merong nakaputi yata, tapos sinundan daw nila yon kasi baka may ibang daan doon. Kasi sirado yung elevator eh. So sinundan daw nila yon. Tapos habang sinusundan nila yon, biglang pagliko daw nila, bigla daw nawala. Tapos walang daan, pader lang daw. Yun yung nabasa ko sa internet pader lang daw pare. Uy, ba't kwento mo pala? Kinikilag mo. Kaya nga nakakatakot nga eh. Nung binasa ko natakot ako eh. Pili ko na-renovate na ang ganda eh no. Kasi yung Pero niya dati, talagang... Oo, luma. Oo, siguro dati no. Tapos nakakatakot din doon no, yung kwento no. Kwento Boy. talaga pare, nakakatakot. Kinalibutan nga ako Kinalibutan din ako nung binabasa ko yung about dyan sa about sa nangyari dyan sa hospital. Kung bakit nakakatakot. Yung mga sinasabi namin, nasa internet lang to binasa lang namin sa Google, search ko lang. Tapos papunta na kami sa next, sa next location. Continue on University Avenue for 1 kilometer. Continue straight, then you will arrive at your destination. Grabe yung katakot. Ninyo, ano ba yung hospital ba yan, boy? Holy. Ha? Ba't parang ospital na? Grabe tingnan nyo, sobrang creepy. Ayun, so nandito na kami sa UP Diliman. Nasa loob kami ng Diliman. Sobrang creepy ng mga building, boy. Grabe dito. Mas creepy yung building dito kesa sa building sa UP Los Baños. Ito, katulad dito, tingnan yung building. Sobrang creepy. Yan ang daanan namin. Yan, creepy. So, first time ko makapasok dito. First time mo makapasok dito, boy? Yung nabasa ko may isang building daw dito, Rizal Hall. Okay. Pero hindi ko alam kung saan yun. Hindi natin makita yung nahanapin yung Rizal Hall eh. Mayroon daw na janitor. Tapos may mga tumatakbo daw bata. 10 to 12 years old, may mga, lalo sa CR, may mga tumatakbo daw na 10 to 12 years old na bata. Tapos yung mga nurse sa clinic na nagpapakita, di ba? So ano pa? Ano pang mga kwento? Mas marayun, ayun nga, may mga nurse na nagra-round. Tapos ayun lang tatlo. So ito ay in-establish ng 1908 pa kasi, boy. Ang tagal na, 1908 pa pala to. Kaya creepy na yung mga building, no, boy? Ayun, nandito na kami sa UST. Ang kwento naman dito ay yung mga sa CR daw ng babae. Meron daw tumatapik sa ulo nila. Tumatapik? Hindi naman tumatapik, may dumadali daw sa ulo nila. Tapos pag tumitingala daw, yung ibang babae nakakakita na nakasabit. Paa daw yung dumadali. Tapos nakabigti daw yung babae. Grabe, ganun yung nakikita nila. Creepy. Marami pa lang namatay dito, boy. 1,000 daw ang namatay sa UST. Kasi 400 years old na daw itong Tanda na pa lang. Santo Tomas. Kaya sobrang daming nagpaparamdam na pala dyan, boy. Nakakatakot, boy, oh. Diba? Actually, nasa likod kami. Nasa likod kami kasi hindi kami makaparada doon sa harapan. Kaya dito na kami sa likod. Pero ito, UST yan. Katakot yung kwento, no, boy? Nakakatakot. Yeah!
mga nagre-request sa akin, ang dami nagre-request sa akin na puntahan ko daw yung Ozone Disco. So ito na siya ngayon. Kainan na siya. Siya ay Guda. So kaya hindi ko pinupuntahan yan dahil yun nga, alam ko kasi matagal na naguda na tong Ozone Disco. So kaya pinuntahan namin, kasama to sa isa sa pinaka nakakatakot na lugar. Actually, feeling ko ito yung pinaka nakakatakot na lugar kasi 160 ang namatay dito, 95 ang injured, 160 ang nasunog. Ang paramdam daw dito, yung mga ungol ng mga nasusunog, yung mga ingit ng mga nasusunog, yun daw yung naririnig dito eh. Karamihan daw dun sa mga nasunog na yun, estudyante, kaya sobrang nakakilabot ang kwento nito. Sige, dalawang Tapsi Max. Possible na dito pa yung mga kaluluwa nun. Posible, pero man dami nun. 160 yun pare. 160. Yung iba siguro hindi alam mo. Dito kumakain. Ayan, nakabili na kami ng pagkain dito sa dating Ozone Disco. So ito ay kakainin namin sa Guys, ito na, nandito na kami sa Balete Drive. Bigla agad ako kinabahan nung sinabi nung Google Map na turn right to the Balete Drive. So ito na yung Balete Drive na sinasabi nyo. Pare, ang dilim pala dito. Yan ang Balete Drive mga tol. Ang dumadaan ito. Cute eh. Ito. Balete Drive boy oh. Ito. Ay oo, nakakatakot nga dito boy. Saka ang haba niya. Mahaba, creepy nga oh. Wala talagang tao na dumadaan kahit na Kasi nga iniiwasan to boy. ng gantong oras, ano? Oh boy. Ito na yung Balete Drive. Ay, creepy. Wala ako natakot. Creepy yung Balete Drive, no? Hindi, actually, Natakot ako yung ano. Ayun, tamo parang may puti dun. ang kinatatakutan nila dito is white lady na duguan ng muka at saka faceless. So walang mukha. So, blanco yung muka. Tapos, yung white lady daw na yun, sumasakay daw yun sa likod ng taxi. Sa likod ng sasakyan. Nay, baka may sumakay na sa atin. Tapos pare, yun daw white lady na yun, kaya daw nagbumulto. Usap-usapan daw dati na nirape daw at pinatay ng taxi driver. Kaya nagpaparanda. Kaya nagpaparandam. Tsaka, nirape daw ng mga Hapon nung World War II. Yun daw yung white lady. Ang creepy ng kwento. Alas 12 na po ng gabi ngayon. Sakto na sa Balete Drive kami, 12:19 ng gabi. Whew! Magmumukbang mo tayo dito? Parang nawawala yung gutom ko sa kwento na yan So yan, nandito na kami sa QC Bill. So ito na oh. Ayan. Yan yung QC Bill. Hindi ko lang alam kung pwede kami pumasok kasi may guard eh. Pero ayon sa kwento pare, boy, dito pala boy, may nakita ditong, may nakapagkwento na writer, hindi sinabi yung pangalan eh. Meron daw dito nakitang aswang, may pakpak daw, so malamang manananggal yun. Tapos, may nakitang puting duwende. Yung puting duwende daw yun, may nakakita ng residente daw dito na kumakain daw gamit yung kutsara nila. Pero pag puting duwende daw, ano daw yun, di ba? Pag puting duwende daw, mabuti naman daw yun eh, di ba? Tapos, meron din daw nakita dyan yung mga residente na white lady, pare. May white lady. Kinakabahan ako sa kwento. Pare, nasa ilalim tayo ng ano. Pero ang totoo, ito po di ba nakita nyo to? Nakita nyo yan. Andyan yung sa kabilang karsada, yung QC Bill. Diba? Sa tapat po, ito, may Balete po. Tingnan nyo Balete. Ayan, Balete. Sobrang laking Balete. Ayan, oh.
Ito, nasa ilalim kayo ng balete, oh. Puri pa rin, laki ng balete. Kung makikita nyo naman sa internet, search nyo yung QC Bill Horror, andun, yun yung kwento na yun. So, pasok tayo, tingnan natin kung makapasok tayo. Tingnan natin. Pero kailangan yata ng sticker yata. Ba, hindi, wala, oh. Oh my God, nakapasok kami. Para makita nyo yung loob ng QC Bill. Sikip, no? Hikilabutan ako, boy. Sikip na subdivision na to. Dead end nga to. Balik na tayo. Grabe, ang laki ng balete, pare. Oh. Ayan, balete. Sobrang laki ng balete, pare. Puta talaga. Hindi ako nagtataka kung bakit ano. Bakit nakakatakot to. Yung balete na lang, ba't hindi nila maalis-alis yan dyan? So ayan, kung nakikita nyo, nasa likod ko yung QC Build. So dyan daw yung, ayan yung isa sa nakakatakot na lugar dito sa Manila. Sa taas ko ay balete. Tingnan nyo. Yeah. Grabe, sobrang nakakatakot yung balete. Oh. Tayong tumambay dito. So ayan, nandito tayo sa Manila City Hall, kung nakikita nyo. So isa to sa pinaka nakakatakot na na lugar dito sa Metro Manila. Dahil dito, sabi daw nung araw, pag 6 PM daw, kailangan yung mga tao daw ng mga tao daw, yung mga empleyado daw ng City Hall ay dapat makalabas na ng City Hall. Kasi nga, marami daw paramdam dito ng mga tunog-tunog, yung mga noise ng mga tao, ng mga namatay. Marami kasi namatay dito kasi ito pala yung pinaka-inattack ng World War II. Ito daw yung pinaka-bombarded. So, inattack ng World War II kaya ang dami nagpaparamdam dito. Sobrang nakaka-creepy na nga niya. Sobrang luma na ng building niya. So, kaya ito ay isa sa pinaka-nakakatakot. Tignan niyo to. Diba? Sobrang luma, oh. Ang ganda niya, pero sobrang luma. Kita niyo yung parang terrace. Yung parang terrace. Parang may tatayo dyan na white lady, na babae, Tsaka ito palang Manila City Hall. Pagka kinuhanan mo siya ng top view, is Korting Kabaong. So, bakit siya Korting Kabaong? 'Di ba? So, nakakatakot talaga itong lugar na to. Sobrang luma na niya. No entry. Kaliwa Baliktad pala eh. Ha? Ayun, nandito na kami sa Intramuros. So, wala na kami maparkan. So, papakita na namin sa inyo kasi sobrang creepy, sobrang ganda. Halo na yung nadadaanan namin. Kaya papakita na namin sa inyo. Creepy dito, oh. Oh, luman-luma yung ang dating. Diyan nga tayo pinapapunta. Eh, sarado. Ayan. Ay, sabi sa'yo eh. Ganda Ito naman yun, dito. dito tayo pinapapunta. O, yan yun. Ano? Ayan tayo dito. Ano to, simbahan? Creepy. Barbaras. Ano ba to? Simbahan. Ito, ano nakalagay? Mga coffee shop. Mga coffee shop to eh. Ayun, dito pa tayo pinapapunta yun, oh. Ano, kasya ka naman eh, no? Ayun, titingnan natin. Mukha siya. Kasya ba? Kasya. Ayun. Ayun, so dito na kami sa Intramuros. Hindi kami makakapunta dun sa mga kanyon-kanyon. Kasi syempre gabi na. Actually, 2:30 AM na. Kaya hindi na ako makakapunta. Pero tinan nyo ang creepy pag gantong oras, oh. Walang katao-tao. Walang katao-tao. Intramuros. Walang katao-tao. Ito, simbahan yata to. Oo nga, simbahan nga. Takot, oh. So, ang kwento dito, syempre marami nagpaparamdam dito. Marami daw multo dito. Ayon doon sa website na nabasa ko, is
nung World War II, marami doon namatay dito. So, kaya, isa to sa pinaka nakakatakot talaga na lugar. Dito sa Manila. Actually, baka sa Pilipinas pa eh. Kasi, di ba, ginamit to sa World War II. Ayan o. Di ba, ang creepy? Yan, creepy. Andito ko sa labas is 2:30 AM na. Alam ko, alas 3 na. Ayan o. Boy, creepy. Creepy nga. Oo. Creepy ang kulay luma. Panay luma. Tapos hirap na hirap kami dito. Hindi namin kasi hinahanap namin yung may mga kanyon-kanyon, di ba? Kaya lang hindi namin makita kasi puro sarado na. So sinambahan lang namin na may makita kami dito para may mapakita sa inyo. Pero mas gusto ko to kaysa doon sa kanyon-kanyon eh. Kasi ito, mapupuntahan mo ng gabi. Yung mga kanyon-kanyon, hindi mo yata mapupuntahan ng gabi eh. Creepy. So ito, isa sa pinaka nakakatakot na lugar dito sa Manila. So, next tayo. Nakakatakot dyan? Oo. Anong kwento dyan? Daming ano dyan yan, daming mga bungo dyan sa ilalim. Ang daming? Bungo? Ang daming mga bungo? Opo. Sa ilalim? Opo. Talaga? Katakot ka, tamang dilim mo. Nakapasok na kayo sa loob yan. Dyan, sa ilalim po. Dyan Sa ilalim, may pasukan niya sa ilalim? Dito po. Saan ang daan? Si Ero. Akit sa hagdanan, tapos bababa? Hindi, bawal yung umakyat. Dito lang pwede pumasok. Pero kita. Pag pumasok dyan? Meron na po nakapasok dyan. Kayo, ngayon pwede pumasok? Pwede po, pwede na. Uy, di nga. Oo, dito sa ilalim, di ba? Kilala niyo si Boss Rino? Ikaw po. Ayun, kala ko di niyo kilala. Boss Gino. Shoutout po kay Tita Kelly. Nakikita mo kami dito ta. Okay, uwi na kayo. Ingat kayo ha. Ito lang po kami. November ya. Barya. Paalam po kami ha. Diwata. Diwata? Marami yata tao dun eh. Diwata pares pa ba? Ha? Mamalimos lang po kami din eh. Namamalimos kayo? Opo. Kay Diwata. Masarap bang ano ni Diwata? Opo. Ang pares ni Diwata? Araw-araw po kami nandito. Dito? Opo. Talaga naman, oo. O siya, baka busog kayo. Yan o. Okay. Ingat kayo ha. Ikaw po, Boss Rino. Okay, bye-bye. Ingat. So, dito na kami sa Manila Film Center. Sobrang nakakatakot pala dito. Tingnan nyo. Ang dilim, boy. Pero kita yun sa camera natin. Wala ba flashlight? Wala eh. Kaya flashlight? Yan. Nakukuha kami flashlight. Kukuha kami flashlight kasi para makita natin. Nakakatakot, sobrang creepy oh. So ang kwento dito ay nung ginagawa daw to, gumuho daw yung floor. So yung mga worker dito ay naguho. So gumuho yung floor, so yung mga worker namatay. Tapos ang ginawa nila, sinimentohan na lang, hindi na kinuha yung mga bangkay. Sinimentohan na lang. So ang dami daw diyan nakalibing sa baba, gawa ng sinimento na nga lang daw. Tapos sabi nga ng mga bata dito, ang dami daw buto na makikita mo dito. Tapos ayan oh. Sobrang creepy oh. Yay. Boy, ang dami daw buto dyan oh. No? Nasa ilalim nga doon yung mga buto doon. So ayan, kung nakikita nyo, nandito na ako sa Star Mall. So dati ito Star Mall, ngayon Vista na to. So pag-aari na to ng mga bilyar. So ito dati ay Metropolis na mall, bago pa naging Star Mall. Tapos ngayon giniba na rin yung Star Mall, kaya naging Vista mo. Kaya naging Vista. Ngayon, ang kwento na nakakatakot dito ayon sa website na nabasa ko ay yung Star Mall daw, yung sa sinihan daw, doon daw nagpapakita yung multo. Ngayon, pag daw ikaw ay nanonood sa sinihan, sobrang daming tao. Tapos biglang pagkatapos nung movie, pagbukas ng ilaw, ikaw lang pala ang nanonood. So yun yung nakakatakot daw. So sobrang nakakatakot yung ganung kwento, di ba? Imagine niyo nanonood kayo sine, daming tao. Tapos biglang pagkatapos ng palabas, bumukas na yung ilaw, ikaw lang pala yung tao doon. So yun ang kwento nakakatakot dito sa Star Mall. At saka alam ko ito dati cemetery to. Kaya siguro medyo creepy or medyo maraming paranormal na nangyayari. Kasi alam ko dati cemetery to. Nung bata ako nadadaanan ko to. Alam ko cemetery to dati. So ayun.
So, yun yung kwento nakakatakot at isa to sa pinaka nakakatakot na lugar dito sa Metro Manila. Ay, wala nga. Sobrang napagod kami. Ba, napagod ka? Oh, grabe. Pagod ako pare. Alas 4 na ng madaling araw. Alas 4 na madaling araw. Kailangan ko na magkape. Kailangan natin magkape. 4 a.m. So, ano nangyari? 10 yung pinuntahan nating haunted. So, Tapos natin yan pare. boy, baka 10 yung sumama sa atin. Naiiwan natin Na dito sa espiritu. Starbucks. Iiwanan namin dito sa Starbucks. Yan. Starbucks. Sobrang pagod yung ginawa namin yun. Pero mo, 10 place yung pinuntahan namin. Straight yun. Nag-start kami ng 8:30. Katapos kami 4 a.m. Diyos ko. Boss Bino! Halika na kay Boss Bino! So, ito ang in-order namin. Tuna pandesal. Churon ba tawag ito? Churon. At saka kay Boss Bino, ano to? Cinnamon, tsaka 20 na Amerikano. Sosyal! Ito, ang kaping-kape na ako kanina pa, boy. Siyempre, libre ko yan eh. Pagod ako sa biyahe. Bango talaga pag libre. Ito, churon. First time ko patitikman to. Hindi ko pa natitikman to. Eto, pagkape na kami ni Boss Vino, Starbucks, na kape Americano. Tapos meron akong cinnamon. Ayan, cinnamon. Wala kasing cheesecake, kaya cinnamon na lang ang binili ko. Tara, boy. Cinnamon. Oh, tapos ito sa kanya ay tuna. Sarap yan. Sarap din mo, boy. Wow. Tignan natin yung kahit Sarap ng churon. Churotot. Social ako pare. Nung ginagamit ako ng nasa. Sarap, no? Oh, kung pumipikit-pikit ka pa, parang si Mark ano ah. Sarap pare. Sarap talaga pare yung churon, no? Ang sarap, oh.